Pagandang umaga mga minamahal na kababayan. Muli na naman tayo mag-live habang tayo bumabagtas dito sa matraffic na kalsada sa Metro Manila. At alam natin, umuulan-ulan. Medyo malakas-lakas itong pag-ulan na ito at madilim pa yung kalangitan. Pero hindi naman yata diretsong tatama dito yung bagyong si Opong, pero tatamaan ang Mindoro. At dyan sa Mindoro, nako, maraming mga kontrobersya po dyan sa mga flood control projects na talaga naman pong bilyon-bilyon ang pinag-uusapang mga maanumalyang flood control projects dyan sa Mindoro. So ingat-ingat po yung ating mga kababayan po dyan sa Mindoro. Nanalasa na yata itong bagyong Opong sa Samar area at saka sa Leyte. Ay sana po ay hindi po kayo masyadong naapektuhan po dyan. Pero itong pag-ulan-ulan pa rin itong bagyo ay siyempre hagupitin naman ang ating Kamaynlaan ng ulan. Kaya maghanda-handa tayo ng baha na daranasin natin. May mga lugar na po akong nadaanan dito sa Metro Manila na medyo yung mga tubig ay marami. Hindi pa naman po baha yun. Medyo mahina lang talaga yung drainage itong mga kalsada natin. Kaya naiipon-ipon itong mga baha dito sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Pero meron ako nakausap kanina na isang security guard. Sabi niya sa akin, "Naku sir, pag umulan at bumaha, eh syempre baka maglutangan yung mga basura na naman. Eh buti sana kung yung basurang lulutang ay nakamaleta." Yan sabi niya. Natuwa ako doon sa binanggit ng security guard sa akin at napakawiti naman ng kanyang binanggit na okay lang na lumutang ang basura sa baha kung ang basura ay nasa maleta. Yan. Ako, salamat kay Master Sergeant Orly Gutesa ng Philippine Navy Marines retired. Pero makita naman natin yung kanyang tapang at determinasyon para makatulong dito sa pagbibigay liwanag sa masalimot at mahirap na sitwasyon natin dala nitong maanumalyang mga flood control projects. Alalahanin po natin mga kababayan na ang mga involved po rito ay matataas na mga opisyal at mga politiko na talaga pong makapangyarihan at maraming mga kwarta. Hindi natin alam kung sa kailan ito matatapos at saan magtatapos. Pero sa tingin ko marami pang lalabas na mga ibang mga testigo na may nalalaman, personal na kaalaman dito sa nangyaring mga pondo ng pamahalaan magmula noong 2022 hanggang itong 2025. 3 taon ng mahigit itong ginagawa pala nila. Pero ngayon lang nila inilabas. At iyon ang nakakabahala. Maraming mga nagdududa na hindi sincero ang pamunuan ng pamahalaan ngayon na mailabas ang buong katotohanan at mapanagot ang dapat na managot. Kaya si Master Sergeant Orly Gutesa, isa siyang tunay na bayani na hinahangaan natin galing sa Philippine Navy Marines. Sabi nga nila kung minsan medyo binababa nila yung pagtingin ng ibang tao sa Marines sa pagsasabing tell that to the Marines. Sabi ko, thank you that the Marines has told the truth. Salamat Marines sa pagbibigay linaw dito sa masalimuot na usapin tungkol sa nagaganap na investigasyon ng korupsyon. Pero meron akong nabasang isang Facebook post at saka sa TikTok. Kini-question daw nila yung affidavit nitong si Gutesa na tinatanggi raw ng notaryo public na siya yung nag-notarize doon sa dinalang affidavit nitong si Orly Gutesa sa Senado. Yun ba ay magiging base kung sakali man po na hindi tunay yung notaryo mababaliwala na yung affidavit? Alam po ninyo, magkaibang usapan po yan kung hindi siya mismong
lumantad at nagsalita doon sa Senado. Kung ang pinadala lamang po niya ay yung kanyang affidavit, hearsay pa rin yun kung hindi siya na-cross-examine o hindi siya napakinggan. Pero hindi eh. Nung umapir po siya sa Senado, walang kwenta na po yung kanyang affidavit. Ang mahalaga po doon ay yung kanyang testimony sa Senado. Yung kanyang binasa na papel kung saan ay inilatag niya yung kanyang personal na kaalaman. Naging ano na lamang yun, basihan na lamang ng kanyang oral testimony doon sa Senado. Kasi sumumpa siya eh. Nasasabihin niya ang buong katotohanan. Maaaring wala siyang dalang affidavit o may dala siyang affidavit o may dala siyang sinulat niya na hindi pa in an affidavit form. Pero ang pinakamahalaga doon ay yung nanumpa siya na magsasabi ng katotohanan. At doon mismo sa Senado ipinahayag niya yung personal niyang kaalaman sa nangyayaring delivery ng mga mali-maletang basura na ang laman pala ay pera. Yun po yung mahalaga. Dahil umakto siya, pumunta siya roon, nanumpa siya at nagbigay siya ng kanyang testimony, yung paglalahad niya ng kanyang personal na kaalaman. On the record naman po yun sa Senado. Meron pong record yan. Naka-tape at naka-record yan at meron din mga stenographer na kumukuha ng kanyang statement. At hindi mo mababago yung statement na yun. Yun ang mahalaga, yung record ng Senado. Hindi na masyadong mahalaga yung sinasabi nilang affidavit niya kung yan man po ay ninotaryo ng kung sino at itinatanggi na siya ang nagnotaryo. Wala na pong saysay po yung papel na yon. Ang may saysay po yung kanyang mismong testimony, yung pahayag po niya doon sa Senado at yung mga sagot niya sa mga tanong ng mga butihing mga senador, lalong-lalo na kay Senator Rodante Marcoleta. Napakagaling ng kanilang ginawa po doon sa Senado kahapon at nailahad at naibigay ang paliwanag kung paano ang ginagawang paghahakot ng mga basura at pagdi-deliver, pagbibigay kung sanino nila dinadala yung mga sinasabing mga basura. Yun po ang importante doon. So wala pong dapat ipangamba doon sa testimony ni Orly Gutesa. So saludo pa rin tayo sa kanya. Meron na rin po tayong mga impormasyon na may mga iba pa raw na mga lalantad na may personal na kaalaman po dyan. Maaari siguro makasamahan ito ni Orly Gutesa. Sana nga po. Sabi ko nga sa post ko, nagsalita na yung Marines. Sabi nila, mga 90 raw yung mga naka-assign na mga security o security assistant, kung anong tawag sa kanila, na galing sa iba't ibang mga sangay ng Armed Forces, Army, Navy, Air Force, at pati na rin sa PNP, yung PSPG, Police Security Protection Group, at pati na rin yung mga nasa Coast Guard. Nasakop naman po yan ng DOTR. Ay may mga assigned din na mga uniform personnel doon. Maaring yung iba doon ay mga nasa active service pa, o kaya yung iba ay mga retirado na rin na katulad ni Gutesa. So meron tayong mga nasagap na informasyon na meron pang mga lalabas at magsasalita. Kung kailan yun hindi natin alam. Pero yung nagbigay sa akin ng information ay mapagkakatiwalaan dahil siya rin ang nakaalam na magte-testify itong si Gutesa. So yan, abangan natin yan. Abangan natin yan kung sino-sino pa itong mga lalantad. At meron din tayong mga balibalita na itong mga congressmen ay nababahala. At medyo nagkakaroon na ng turuan o girian na sabi, hindi ko naman yan hiningi. Hindi ko naman alam yan na dinala sa distrito ko yung mga proyekto na yan. At in-implement yan sa distrito ko na hindi ko alam. Pero marami ang nagsasabi. Yung isang batang congressman na napakinggan ko, siya mismo tahasang sinabi niya na lahat ng district engineer ng DPWH ang pumipili kung sinong ilalagay ay yung district congressman. Pero sabi naman ni Congressman Toby Chanco, hindi ako. Doon sa distrito ko, hindi ako namimili kung sino ang qualified at umangat sa pwesto na pro-promote siya ang nagiging district engineer. At ito naman ay napatunayan sa kanyang mga
binanggit sa Senado kahapon. Saludo tayo kay Congressman Toby Chanco. Pero may basihan yung pahayag ng isang batang congressman na ang pumipili ng mga district engineers ng DPWH ay yung mga district congressmen kung saan nasasakupan yung kanilang mga distrito. Depende na yan kung sino ang malakas sa mga congressmen na binabanggit. At kung ganon ang sitwasyon, pag meron pong pinarada o pinarking na pondo na galing sa isang congressman, sabihin na natin party list congressman dahil yung party list ay ang nasasakupan niya ay buong Pilipinas. Lalong-lalo na pag yung congressman na yan na party list ay siya yung senior official ng Kamara bilang chairman ng Committee on Appropriations o kaya ay senior vice chairman ng Committee on Appropriations, ay malawak ang kanyang kapangyarihan na mag-allocate, magtalaga ng mga pondo. Na gano'n ang siguro ang nangyari kasi maraming mga pondong napunta sa Mindoro, napunta sa Davao, napunta sa Bulacan, Pampanga, Tarlac, Region 1, kung saan-saan po napunta yan. At syempre yung district engineer na pinili ng congressman sa distrito na yon ay magsasabi sa congressman, sasabihin niya, congressman, merong project na darating dito na dinownload o prinopose. Ang proponent po nito ay si ganitong congressman. Ay sa kanya itong proyektong ito. At tulad nga ng nababanggit kahapon ni Undersecretary Bernardo at nitong mga district engineer ng Bulacan, ay kung sino yung may proponent ay meron siyang kukunin na magmula 15% hanggang 30%. Depende na po doon sa nag-propose ng proyekto. Binabanggit ni Undersecretary Bernardo yung para sa isang senador na diniliver niya 25% ang hiningi. Yung isa naman na isang Undersecretary ng DepEd na nakakuha ng 2.8 billion na para sa flood control at na-issuean kaagad ng special allotment. At yun ang nakapagtataka, special allotment kaagad galing sa program funds. 15% naman ang binabanggit na binigay. So itong mga ito ay suriin natin kung totoo ngang walang kinalaman itong mga congressmen doon sa mga dinownload, pinarada o sinagasan ng mga pondo sa kanilang mga distrito. Pero tulad ng nasabi ng isang batang congressman, ay lahat halos ng mga district engineer sa buong Pilipinas ang pumipili ay yung district congressman. So kung yung district congressman ang pumili dyan, siguradong malalaman ng district congressman ang pundong pinarking o sinagasa ng kung sino man po yung mataas na opisyal ng gobyerno na naging proponent ng mga anomalyang pondo na yan. Meron pang nabanggit na isang commissioner ng COA ang nakapag-propose at nakapagpapundo ng kung ilang daang milyon para sa flood control din. So siya yung proponent, siya yung may alam. Pero yung district engineer, imposibleng hindi po niya yan babanggitin o sasabihan yung district congressman doon sa kanyang lugar kung saan siya ang pinuno ng DPWH, magagalit yung kanyang boss na congressman at maaaring siya ay patanggal. At tulad ng sinasabi nila, kailangan nilang magmano sa mga congressmen, kung hindi matatanggal sila sa pwesto. Kaya ayun na, nagtuturuan na ngayon yung mga congressmen at sinasabi na wala akong alam dyan na mga pundo kung paano napunta yan sa distrito ko. Hindi ko rin alam kung paano ang implementasyon yan. Pero may mga nagsasabi na meron daw parking fee na 5%. Kung totoo man yan, ay yun ang sinasabi ng mga district engineer na mga nagtitestify ngayon na merong nakukuhang parking fee. At malalaman din po natin lahat po yan. Ang isa lamang po nakababahala dito ay pilit pa rin pinagtatakpan yung mga involved na mga politiko dito. At tayo naman na nagsisiwalat ng mga ganito at tumutulig sa mga nagaganap, hinaharas-haras din tayo. Ako ay subject na rin po ako ng harassment. Okay lang yun. Kung ano-ano na yung mga harassment na ginagawa sa akin, mga iniimbentong mga kaso, ay sasagutin ko lahat yan sa tamang forum. At nakahanda naman ako, sabi ko, abogado naman ako. At matanda na rin tayo. Kung sakali man po na
Hindi lamang po yung ating seguridad o kaya kalayaan natin ang namimiligro at pati buhay natin. Handa tayong harapin po yan. Hindi tayo natatakot sa mga banta-banta nila yan. Kahit na yung pagsasampaan nila ng katakot-nakot na kaso sa atin, haharapin natin yan. Alam natin na tayo ay nasa tama at hindi tayo uuraw pagdating sa mga labanan na ganyan. Handa nating harapin na po yan. So ayan po mga kabaka at mga kababayan. Gusto ko lamang liwanagin yung tungkol sa mga isyong naglalabasan sa affidavit ni Gutesa at itong mga sinasabi ng mga ibang mga congressmen na wala raw silang kinalaman doon sa mga maraming mga pundong dumating sa kanilang distrito. Abangan na lamang po natin kung ano pa ang susunod na pangyayari. Payagan naman po ninyo ako makapag-exercise ngayong umagang ito at medyo matagal-tagal na tayo hindi nakapagpapawis. Kaya ako magka-driving race muna dito sa golf at makapagpapawis po tayo. Muli po akong babalik po sa inyo. Mamaya po ng konti. Pero ingat-ingat po na parating na pundo, na bagyo. Pundo, bagyo. At anong pangalan mo? Jane. Ito si Jane, shout out kita Jane, nanonood. Jane ano? Yan, Lumbre. Si Jane Lombre, yan si Jane Lombre, yung aking cashier dito, yan, nanonood pala siya. Ayan, yung mga nanonood sa atin, Dina Dewart, salamat Si Otrivia, siya shout out ko kayo. Isang oras lang yung aking kwan. Kamat sa lupa. Sa lupa. Alam mo naman, hampas lupa tayo Ayan. Yan, maraming nanonood. Maraming salamat sa inyong panonood. Jonald Campos, Vicente Yamson, Aileen Nagar, Denny De Lucilio, Annabel Rosales. God bless po sa inyong lahat. Hindi ko na rin pumasya-out yung iba pang mga nauna na. Pero malaking pasalamat ko po sa inyo. Sa inyong patuloy na pagsubaybay po sa atin. Sana naliwanagan nyo yung mga issue na mga tinatanong nila. Sasagutin ko pa rin po yung mga ibang mga katanungan na nabasa ko sa aking social media account dito sa ating live maya-maya po ng konti. Maraming salamat po at mabuhay po ang sambayan ng Pilipino.